Magandang araw mga kapanalig and welcome po muli sa ating programang Love at Work. Ako po inyong lingkod, Angelique Lazo, at ngayong linggo, pag-uusapan natin muli ang isang mahalagang programa ng simbahan sa pamamagitan ng Caritas Manila, kung saan ito po'y mas maayos na nakakatulong sa ating mga kababayang mahirap. At siguro bilang konting review lamang, kasama rin po natin ang ilan po sa mga abalang-abala sa Caritas Manila para po magbigay din ng konting review sa mga napag-usapan na po natin noong mga naunang linggo. Kasama natin ngayon si Ms. Helen Oreto. Welcome back. Siya po ang head ng Social Development Division ng Caritas Manila. At ngayon, kumbaga maiden appearance. Dahil for the first time, makakasama natin ang Volunteer Assistant Program Officer si Ginoong Boyet Orofil. Magandang umaga, Miss Andy. Ayan, more. Magandang araw po sa inyo. Araw sa lahat. Okay. So Helen, nakasama natin sina Father Anton Pascual ng mga nakalipas na episode, ano? At kinuwento niyo sa atin kung ano nga ba talaga ang pinakalayunin ng Caritas Manila. Ang layunin ng tayo ay isang social development arm ng Archdiocese of Manila, ng Church. So, ang nais natin at ang goal natin ay total human development. Pero nagko-concentrate tayo ngayon sa mga pinakamahihirap na pamilya sa buong bansa. At dyan nakatuon yung ating mga programs and services ngayon ng Caritas. At ang anong mission talaga at ang vision ng Caritas Manila? Yung ating mission, so yung vision natin, tayo yung social services and development arm of the Church. At ang mission natin ay empowerment ng mga marginalized sector. Kabilang dito yung youth at saka yung mga families natin na nasa disadvantaged group, underprivileged. Yan yung ating focus na tinutulungan. Alam mo yung salitang empowerment, madalas nagagamit na yan, di ba? Nagkaroon ng people power, merong prayer power. Pero ano ba talaga ang klaseng power ang nais nating maibigay sa mga tinutulungan ng Caritas? Pag sinabi nating family empowerment, no, ito yung pagbibigay ng lakas at ng kalayaan sa mga pamilya na sila yung magdesisyon para sa buong pamilya, para sa sarili nila. Ang binibigay ng Caritas lang ay pakikipagtulungan at pagbibigay ng oportunidad o pagkakataon sa kanila na makapamili ng mga options kung paano sila magdidesisyon. So again, hindi ito pinupuwersa sa kanila. Hindi. Ito talagang nasa sa kanila pa rin yung huling desisyon. Lagi itong partnership. So hindi tayo magsasabi ng ang itong pamilyang ito ay kasapi o kaalyansa ng Caritas hanggat hindi siya nagpapahayag ng willingness at importante yung commitment. Kasi meron silang, sa proseso ng Caritas ay kasama sila at merong commitment na hanggang sa mula simula at hanggang sa dulo ay merong participation. Hindi ito Caritas ang gagawa o hindi yung volunteer o hindi yung staff, kundi yung mismong pamilya. Ang Caritas ay gumagabay lamang upang makapagpakita ng mas marami pang options, mas maraming opportunities upang sila ay makapamili ng nais nilang pagtagumpayan. No? Yung ibinibigay nating option ay kung paano sila makauunlad. Paano makakatulong yung mga options para mapaunlad nila ang kanilang sarili. Hindi Caritas ang magpapaunlad sa kanila. So wala kaming formula na dala-dala ang Caritas o maging ang ating buong community ay walang formula na makapagsasabi na ito yung ito yung gawin mo at ito yung makakapagbigay sa iyo ng isang matagumpay na buhay. Walang ganon. Ang pamilya lagi ang magdidesisyon yan. Although ang tayo ay nag-aral, nagsaliksik at nakalatag ang anuman yung mga best options na pupwede. So yun yung patuloy na ginagawa ng Caritas. Patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik, kung ano yung nakita natin base sa karanasan na ito yung nakatulong sa pamilya, sa atin, sa komunidad, at ito yung pupwedeng option ng isang pamilya kung gusto din niyang umunlad. So paano pinipili, Boyet, itong mga tinutulungan ng Caritas Manila na mga pamilya?
Actually, way back 2006 na nagkaroon ng mapping ang Caritas Manila. Kung saan sinaliksik namin from the different parishes na hawak ng Caritas, naghanap doon ng mga pinakamahihirap na pamilya. So sa kabuuan noon, umabot yun ng 60,000 plus nung time na 2006 hanggang 2009 na nagmapping. Pero nung nag-clustering kami, umabot lang kami sa 43,000. Ibig sabihin, out of 62,000 na minapping namin, siyempre lahat naman yan hindi magpapakita agad ng sigla, may magtatanong, minsan nag-aalinlangan, pero yung talagang nagpakita ng yung gusto nila, nagparamdam sila ng gusto nila yung programa, gusto nilang makibahagi sa pamamagitan ng clustering na ginawa namin. So, more or less, nasa 43,000 yung nagpahayag. Ito yung mga taga-Archdiocese of Manila. Oo. So, yung mga nandun sa, let's say, sa Antipolo, sa Pasig, sa Parañaque, merong ibang maaring tumutulong sa kanila or pwede ring tulungan ng Caritas Manila? Tayo din po yun. No? Tayo pa rin yan. Meron tayong, pag outside of the Archdiocese of Manila, nag-establish tayo ng network. So may mga social action center sila doon. Meron ding Caritas na na-establish sa bawat diocese at doon tayo, ang ginagawa natin ngayon, nagta-transfer na lang tayo ng technology, kasama sila at pumipili din sila ng sarili nilang mga grupo o pamilya na makakatuwang dun sa pagpapaunlad. Okay, so again, no, sabi natin 60,000 nung simula. Ano yung criteria din? Ano yung siguro ilang beses ba sila kumakain sa ilang araw? Magkano ang sweldo nila? May kinikita ba sila? Ano po yung kasama yun sa basihan. definition? Kumbaga parang nag-ratio kami ng 6,000 para sa 6 members ng family. More or less nandun yun sa bracket na 1,000 per head per month. Yung kumbaga yun yung income nila na para natin maituring na sila yung nasa level na mahirap. Kasi sa panahon ngayon, yung parang ang hirap-hirap kitain nun. Kumbaga yun yung level of tinitingnan natin kung sila ay pasok dun sa pinakamahirap na pamilyang tinuturong natin. So pwedeng sila yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, yung mga nakatira sa kariton. Yun yung binibigyan natin ng priority, yung mga halos lang ang kita ay 200 a day. Total na yan, total family income. So yun yung nakita namin na kadalasan ng mga pamilya na nasa tinatawag na pinakamahihirap na pamilya, ultra poor, ay ganun lang yung mga kinikita. So nais natin na sila ay bigyan ng mga pagkakataon, opportunities para mapataas naman yung antas ng kalidad ng kanilang pamumuhay. So ngayon, nung natukoy na nga kung sino-sino sila, kailangan nilang mag-undergo ng formation? Ano ba yung uunahin? Dinadalaw muna. So, yun, nabanggit ni Boyet kanina, nag-mapping. So, lahat ng mga volunteers natin na katuwang sa mga parokya, pinalabas natin sila. Pumunta sila sa mga komunidad na hindi natin kayang sakupin o dalawin. So, nakipagtulungan tayo sa mga parishes. Sila yung nag-identify. So, sinabi nila na ito yung mga pamilya na nangangailangan ng tulong. So, yung mga pamilya na nangangailangan ng tulong, kinausap natin yan, pinatawag natin. So, nagkaroon tayo ng parang community assembly. Kinausap sila, kailangan ba talaga nila ng tulong at nais ba nila na magkaroon ng pagbabago. So, yan yung mga basic question na kailangang establish at doon magsisimula yung relationship. Kasi kung kailangan nila nagpapahayag sila na kailangan nila ng tulong at gusto nila na mabago yung kanilang sitwasyon, ay kailangan nating mag-level off na doon sa family na kung gusto mo na magbago ang iyong kalagayan, ito yung mga options na pwede nating gawin. Doon namin pine-present yung mga programa. So, pwedeng ang pamilya magsabi, kalayaan niya na magsabi na hindi ko po kaya ang ganitong participation o pakikipagtulungan dahil sa mga iba pa nilang kadahilanan at doon nagsisimula yung pakikipag-usap. Wala itong pilitan. So, kailangang talagang makita namin yung commitment, yung willingness, at buong transparency naman. Transparent ang Caritas na ipapahayag namin kung ano yung pagdaraanan mo habang ikaw ay
partner ng Caritas. Hindi po pwedeng walang gagawin ang pamilya. Marahil may mga nanonood sa atin ngayon sa TV Maria at sinasabi nila, bakit sila tatanggi? O bakit sila may alinlangan? Tutulungan na nga sila. Di ba magandang alamin, ano ba yung tumatakbo sa isip nila o sa puso nila? Ganun ba sila siguro sobrang sugatan o maaring dahil madalas sila yung naaabuso ng mga may kapangyarihan, ng nasa lipunan. Madalas sila yung biktima. So ito, dumarating nga po ngayon ng mga taong simbahan, ang ating simbahan na nag-aabot ng tulong, pero parang takot o ayaw tanggapin. Anong nakikita mo doon? Ano siguro, base din sa pakikipag-usap ko, hindi ko naman masabi talagang ayaw nila. Kasi sa kanila, yung pang-araw-araw nila na minsan aatin sila ng formation, magdadalawang isip sila kasi kailangan nilang maghanap ng basura. Kasi yung pang-araw-araw nilang kikitain, kahit na maliit na bagay, napakalaki sa kanila. So parang i-divert pa nila yung oras nila sa iba. Yung kakainin nila sa araw-araw, yun yung sinasaalang-alang nila. Kaya hindi ko naman masabi na talagang ayaw nila eh. The fact na nagpa-mapping sila, alam kong gusto nila. Kaya lang, yung survival nila araw-araw eh. Yun yung nagiging hadlang para magpakita sila ng totoong interes. Kasi siyempre, kakainin ng bata, kung hindi sila magkakalkal ng basura, kung hindi sila magtatrabaho, masasakripisyo yung kakainin nila sa araw-araw. Ilang oras ba sa isang araw ang kinakailangan, ang ginugugol sa formation? Hindi naman siya araw-araw. Hindi naman araw-araw. Nung mga panahon na ini-introduce itong mapping, talagang massive. Kumbaga, pinapakilala na namin lahat ng programa, lahat ng yung option, pinapakilala namin yon. Pero pagka na-establish na siya, yung formation nila, yung pag-attend nila sa mga seminar, hindi na ganun kadalas. Kailangan lang kasi introduce namin ng malinaw, ng sunod-sunod para mag-sink in sa kanila ano yung programa ng Caritas. Pero lahat kasi nun, kinakailangan talaga ng sakripisyo. So, halimbawa, kung ang isang katulad na banggit niya, magbabasura, scavenger. Usually, ang kinikita lang nila, mga 200 a day yan sa pangangalakal. So, kung meron silang anak na hindi nakakapag-aral at hindi nakakakain, malnourished ang kanilang mga anak, at 200 lang ang kinikita, talagang hindi sasapat yun. So, ang binibigay nating mga options, ang pinapakita nating mga options ay madagdagan yung kanilang kinikita. So, paano ito? Siyempre, kailangan natin ng mga konting pag-aaral sa sources ng mga livelihood, ano ba yung kakayahan nila, yung mga training na kailangan nila para mayroon pang ibang pamamaraan ng pagkita sa hanap buhay. Hindi yung doon lang sa pangangalakal. So pagka nag-present ka ng mga ganitong options, merong pagbibigay ng kapasidad. So kailangan mo talagang maglaan ng oras. Pero pag nag-present ang Caritas na gano'n, meron kang ilang isasakripisyo. So kung meron kang kino-consider din natin yan yung mga sinabi ni Boyet na isang kahig, isang tuka, pag hindi ka naghahanap buhay ngayon, wala kang kakainin ng tanghalian. Pero hindi naman 24 hours ganun yung buhay ng isang pamilya. May panahon na kailangan namamahinga din sila. So tinitingnan natin yung mga iba pang oras na pupwede silang dumalo sa mga pagsasanay, other livelihood skills training, mga formation, kasi hindi talaga tayo papayag na 'di ba, hindi tayo papayag na hindi natin pagdaraanan 'yon kasi nakita natin yon sa pag-aaral na kailangan eh. Ayan. Ako, pagpapatuloy natin ito ha. Mga kapanalig, dyan lang po kayo. At marami pa tayong nais malaman tungkol dito sa tinatawag na family empowerment na bahagi po ng programa ng Caritas Manila. Dito po yan sa pagbabalik ng Love at Work. Pagbabago, sigaw ng bayan, totoo. At nagbabalik po ang ating programang Love at Work. Angelique Lazo po at kasama pa rin natin si Ms. Helen Oreto at si Ginoong Boyet Orofil ng Caritas Manila. Pinag-uusapan po natin yung pong family empowerment. So Helen, naturalmente pag sinabing family empowerment, ang talagang unang
focus ay yung magulang. Tama ba? Oo. So, Kasi sila yung responsible doon sa kanilang mga anak, sa buong pamilya. So dun sa sinasabi nga nating may mga time na sila'y kailangang dumalo sa mga formation. Formations, pagpupulong. Ano yung mga itinuturo dyan sa formation na yan? Sa formations kasi, tinutulungan sila yung basic. Kasi karamihan sa mga urban partner natin, kahit yung basic catechism, wala sila eh. As in like... Kasi kung ano mga sakramento, ano yung ginagawa sa simbahan. Minsan wala talaga silang panahon kasi nakatuon sila dun sa pang-araw-araw na survival nila. So doon tayo nag-umpisa sa catechism muna. Meron tayo, bukod sa catechism na binibigay natin sa mga bata, meron din tayo adult catechism na binibigay din sa mga magulang. At ito, sabi mo, mga once, twice a week, gaano kadalas? Ano lang siya, once a month. Once a month lang. Very manageable. Talagang kailangan lang yung kagustuhan. Kasi ang taong gusto, di ba sabi natin, ang taong gusto, maraming paraan. At ang taong ayaw, talagang pahirapan dahil maraming dahilan para humindi. So, okay, siguro sa umpisa, dahil hindi pa sila sigurado kung ano yun, hindi pa sila ganun ka-committed. Pero once na natuto na sila, pakonti-konti, mas na-attract silang manatili. Tama ba? Tama. Kailangan lang kasing ipaunawa sa kanila. Ano yung programa? Ano yung maitutulong sa kanila? Paano nitutulungan na iangat yung buhay nila? Kasi minsan, relasyon din minsan sa pamilya, parang kahit na magkakasama sila, minsan parang may kulang. Kasi wala yung bonding, wala yung nag-uusap sila, wala yung pinag-uusapan nila yung maraming bagay, lalo na makakatulong sa pang-angat ng buhay nila sa araw-araw. Ano ang level, okay, siguro sa isang banda maybe sa catechism baka kulang, no? Pero yung spirituality, yung relasyon nila sa Diyos, ano nakikita nyo sa kanila? Sila ba'y nakakapagdasal? Sila ba'y bilang isang pamilya rin, merong panalangin? Paano? Ako, nasubukan ko yan. Kasi minsan pagka nagbibigay kami ng training, minsan nagtatanong ka, sinong gustong mamuno ng dasal? Baka merong mag-opening prayer. Talagang nagtuturuan sila. Parang simpleng ama namin, parang hindi nila kabisado. So nakikita natin doon na kahit doon lang sa simpleng panalangin, minsan may kulang talaga. So kailangan malaki ang papel ng mga volunteer at saka ng simbahan dito. Kasi kailangan talaga natin turuan sila. O siguro kung sa mga memorized prayers, kasi talagang inaaral yan sa mga kabataan. Pero dahil hindi nga sila nakapag-aral din siguro ng matagal, what about yung personal relationship nila sa Diyos? Nakikita ba nila ang papel ng Diyos sa kanilang buhay? Ay, palagay ko naman, oo. Lumabas sa ating yung social audit, no, yung meron tayong tinatawag na social audit every year, annual 'yon. So nag-iimbita tayo ng mga auditors para i-check yung impact ng mga programa sa bawat pamilya. Lumabas 'yan na ang hindi yung hindi yung programa yung tinitingnan nila na pinaka-significant doon sa kanilang nangyari sa buong taon, kundi yung pag-angat ng pananampalataya, yung pagkilala doon sa Diyos na meron pa palang pag-asa. Yun yung nakita namin na nagbabind doon sa pamilya at doon sa patuloy nila na kikipag-deal with Caritas at umaasa sila na darating yung panahon sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga nakikita nila mga volunteers yung tumutulong. Hindi naman ito mga full-time staff lahat, pero nakita nila yung kagustuhan din ng mga volunteers na makatulong. Pag nakita nila yon at naramdaman, talagang mas nauunang umangat at nakikita namin yung pagbabago doon sa uri ng pamumuhay, yung pananaw nila tungkol sa Diyos, yung pananampalataya, kaysa doon sa material na pagbabago. Mas una yun na nakita ng social auditor doon sa impact ng program. No, parang nauna yung pagbabago ng kalooban kaysa yung pagbabago o pag-unlad ng kunwari yung edukasyon. Hindi naman natin makikita ng agad-agad, no? Ilang taon yan bago makatapos ng pag-aaral. Yung kalusugan, proseso din niya kung sila ay nasa isang malubhang karamdaman, so matagal yung gamutan. Pero yung pagbabago ng kalooban,
kahit ilang ilang session lang nung ating makausap sila, talagang nag-shift kaagad yung kanilang faith. At na ito ay ginagawa na rin nila sa mga pamilya, sa mga anak nila. Oo. Kanya-kanyang tahanan. No? Nire-request namin sila na magkaroon ng panahon para magsimba, kasama yon dun sa formation. Na magsimba man lang buong pamilya, isang beses, isang linggo, magkaroon ng sama-samang pagdarasal, kahit sa anong pamamaraan, basta magsimula yung relasyon. Gaano katagal itong mga formation, yung catechism, ganyang? Tuloy-tuloy ito, hindi tayo dapat tumigil. Hindi tumitigil. Oo. Although ili-level lang natin siya na ibang level na kung tapos na yun sa basic catechism, siyempre hindi dapat tumitigil ang formation kasi ano yun principle natin sa sarili natin, yung faith dapat hindi nawawala. Yung kung paano tayo huhubugin, hindi lang espiritu, kundi yung buong katauhan natin, dapat tuloy-tuloy yung pagmomold. So kasi yung mas mahabang title ng program nito is Integrated Family Development Program in response to poverty. So ano yung ini-integrate ng programang ito sa pamilya? Ang ginawa natin ngayon ay pinagsama-sama natin yung lahat ng may mga programa sa kalusugan, sa kabuhayan, livelihood, sa edukasyon, at itong lahat ay pinagsasama-sama natin upang mas makatulong doon sa pamilya. Pero hindi ibig sabihin ay sabay-sabay natin itong ino-offer na option. Tinitingnan natin kasama yung pamilya na i-assess yung kanyang buong sitwasyon o kalagayan. Alin yung mas kakailanganin niya at this point na mas makakatulong sa kanya. So maaaring ngayon sasabihin niya ay kailangan ko ng dagdag kita pang kabuhayan. So uunahin natin yung livelihood. Dahil wala naman silang problema masyado sa kalusugan at nakakapag-aral naman ang lahat ng kanyang mga anak na susustain naman yung kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kailangan niya lang ng dagdag kita. Doon tayo ngayon papasok. Pero pagka pinili niya na makipagtulungan sa Caritas sa pamamagitan ng livelihood program, entry point lang yan. So sa loob nung programa ng livelihood, dyan papasok yung mga formations, yung mga technical skills training at saka values formation. At yun, ongoing din yun, dire-diretso. Dire-diretso. Oo. Tapos di ba may mga, ang Caritas din, Manila ay tumutulong din sa pagturo ng mga iba't ibang yung paggawa ng ganitong bagay. Sa livelihood yan. Sa livelihood pumapasok yun. Ngayon, so ang magulang, pagkatapos silang turuan, meron bang monitoring din sa mga, kung paano nila tinuturuan yung kanilang mga anak? Actually, kung may kinalaman sa livelihood, ako kasi nandito ako sa proseso ngayon na dinodokumento yung mga nagkuha ng skills training. Ano nangyari sa training, kung nakapagnegosyo ba sila, umangat ba yung buhay nila. Base dun sa interview ko dun sa mga ilang tao, dati magulang lang ang gumagawa. Pero ngayon, banding na ng pamilya, miski yung mga anak niya, tumutulong na sa paggawa kung ano man, kung nagbi-beadworks man sila, kung magawa man sila ng peanut butter o nag-rug baking sila, katulong na yung mga anak. Kumbaga yung nakita siguro ng bata, yung importansya ng ginagawa ng magulang or yung magulang, nakita niya yung importansya para turuan naman yung anak niya na sa sarili niyang sikap, magkaroon siya ng idea na pwede pa silang magkaroon ng hanap buhay kahit sa bahay lang nila. Importante talaga yung na-engage lahat ng miyembro ng pamilya kasi hindi ba sinasabi natin ang isa sa mga sakit ng lipunan yung kapag yung basic unit natin na ang pamilya ay nagkakagulo, no? Hindi nag-uusap ang mag-asawa o kaya away sila ng away, yung mga anak umiiwas dun sa ingay at gulo, tumatakas o kaya gumagawa ng kalokohan, hindi ba? Malaking sa pananaw ko, malaking bagay ang naitulong nung meron silang pinagkakaabalahan na at the same time kumikita sila. Kasi nagkakaroon ng importansya yung survival nila, nagkakaroon sila ng bagong pag-asa na pwede pa, meron pang ibang paraan para sila ay magtulong-tulong na mag-survive pare-parehas. Hindi lang siya basta yung pang-araw na nag-scavenger sila, hindi lang yun, meron pang ibang
bagay na kung bibigyan lang nila ng halaga, katulad yung mga training na binibigyan ng Caritas, kung seseryosohin nila at bibigyan nila ng importansya, malaki ang maitutulong sa kanila. Okay, so let's say punta kayo sa isang lugar, isang komunidad. Meron ba kayong parang itinakdang, okay, dito tayo magkikita-kita? Sa parish ba nagaganap ito? Or sa barangay hall? Saan sila natuturuan? Ang mga training kasi, nag-umpisa yan sa kumbaga, yung mga volunteer ang nag-aalok sa mga partner families natin. Kung meron tayong training na ganito, sino ang gustong umattend ng training? So, ginagadan nila yung mga pamilyang interesado. Tapos, kinukuha yun ng schedule dito sa Caritas. And then, ang Caritas kasi, may mga trainer siya. May mga nagbibigay ng trainer sa bawat parokya. Kung saan parokya merong request, bumababa ang mga trainer ng Caritas Manila para ibigay sa kanila, turuan sila. Hindi na sila kailangan pumunta sa Caritas. Ang trainer ang pumupunta sa parokya para i-meet yung mga pamilya na Sila gusto. din ang magsasabi kung kailan sila available. So, hindi Caritas ang nagsasabi, ganitong araw, mag-attend kayo ng training, hindi. Sila ang mamimili ng schedule at anytime naman meron tayong mga trainers na volunteer na pupunta doon sa lugar para yung mga pamilya hindi na rin mamamasahe. Oo. Ano na ba yung mga binibigay na training sa livelihood ngayon? Marami na. Nag-beadworks na, nag-perfume making, nag-soap making, rag making. Marami na, mga peanut butter, mga food processing. Naka-invento na ang Caritas ng margins. Business. Ito yung margins. Yun yung resulta nung nagkaroon tayo nung mga nakaraang taon ng isang massive skills training sa lahat ng mga communities. Talagang nagkaroon tayo ng sabay-sabay na ibinaba lahat yung mga skills training base sa request ng mga pamilya. So after that, nakapag-identify tayo ng mga produkto nila na maaari na nating i-market. At ito na nga ngayon sumibol yung margins, Caritas margins, na nagpa-package na tayo ng mga produkto ng mga urban poor na ginawa nila out of the skills training at binibenta na natin ngayon. Actually, ngayong last 2012, naka-raise tayo ng 5.2 million gross sales. Oo, maganda yan. Galing yun sa mga produkto. Naalala ko kasi, like sa Radyo Veritas, kapag may mga fiesta kapanalig at umiikot po kami sa iba't ibang mga parokya, kuminsan nakakasama natin ng Caritas Manila sa isa pong booth. Andun yung mga bag na para siyang banig, pero ang ginamit pala doon, tarpaulin, na imbis ho na itinapon lang at nadagdag lang sa landfill na basura, ito nire-recycle. Kaya maganda hong i-consider ninyo kung meron kayong yung mga nanonood sa atin ngayon, mga kapanalig, kung meron kayong okasyon or meron kayong siguro sa mga malalaking events na meron kayong giveaways, di ba? Pwede na silang bumili. O sa susunod na Pasko, yung mga ganyan pong pinagpaplanuhan, makipag-ugnayan kayo sa Caritas Manila. Actually nga, yung unique products. Yung mga pinamimigay na dati, naka-plastic, na pang-relief o ngayon hindi na. Ayaw na ng Caritas ng plastic. Katsa na ang ginagamit. Alam mo ba, in demand yung katsa na yan? Okay. Sandali po mga kapanalig at hindi pa rin ho tayo tapos at babalikan pa rin ho natin itong tungkol sa family empowerment at kung paano kayo na nanonood ngayon ay maaring maging bahagi nito sa pagpapatuloy ng Love at Work. Pagbabago, sigaw ng bayang totoo. Bagong mukha na. At nagbabalik po ang ating programang Love at Work at pinag-uusapan po natin ang family empowerment. Ngayong araw na ito, sina Helen at si Brother Boyet ay kinukwento nga kung paano tumatakbo ang napakahalagang programang ito. Siguro bago dun sa ating audience participation. Paano yung mahihikayat na mas talagang matulungan pa ang programang ito. Tingnan muna natin yung aspeto ng pag-graduate. Kasi sabi mo nga, formation is never ending, Pero there comes a time na baka pwede na silang i-let go. Meron bang ganon? Na kung mag-graduate na sila sa program?
Sa ngayon, ang pwede kong sa personal ko experience sa nila, ang pwede kong ituring na ang tao ay yung partner ay nakapag-graduate na kapag nagla-livelihood na sila. Kasi malaking factor yung may regular na kinikita, na hindi yung nagtitinda sila, hindi yung may tinda ngayon, bukas wala, tapos meron na naman, tapos wala. Dapat kung nakita mo yung financial aspect, isa yun sa sukatan na medyo umangat na sila. Yung livelihood nila is stable, na confident na sila na talagang kaya nilang panindigan yung gusto nilang gawin pag-angat sa buhay. Yung spiritual sa akin, kapag ang tao lagi nasa simbahan, makikita mo yung improvement na niyayakat niya na yung pananampalataya ng gusto. Ba't ko nasabi yun? Kasi nung nag-start yan, ang mga tao, minsan pag sinabing magsimba, may dahilan. Pero ngayon, sila pa nagsasabi na, magsimba ako may buhit kasi nag-attendance pa ako doon. Mga ganun, nakikita mo sa kanila na, may sigla na yung pananampalataya nila. Although, alam mo natin meron, pero buhay mong nararamdaman sa kanila kasi sila mismo ang nagpapahayag na ito na ako, ito na yung binunga nung pagsali ko sa Caritas, merong nabago sa akin. Yung sa dalawang yun, pwede ko sukatin na sila medyo nakapagtanim na kami ng maganda sa kanila. Kanina rin, Helen, may nasabi ka na nabanggit ni Father Anton. Kapag ito na yung panahon na masasabi natin, uy, nagtagumpay. Nakalaya na. Nakalaya na sa kahirapan. Saan, papaano? Ano yung magiging gauge noon? Technically, meron tayong mga batayan. So, yung ating Integrated Family Development Program ay 5 taon. 3 to 5 years yan na partnership between Caritas at doon sa family. So, yung sa loob ng 5 taon na yon ay ini-exhaust natin lahat ng pakikipagtulungan doon sa pamilya. At doon natin pinag-uusapan sa kanila yung standards natin na pag ikaw ay mayroong commitment, ito yung pagdaraanan natin. So, ang sinasabi natin dun sa mga indicators of success na batayan natin para sabihin sila ay nakalaya na sa kanilang karukhaan or meron ng improvement, may kalidad na, may dignidad na yung ating pamumuhay. Isa dito yung pinagbabatayan natin sa kalusugan ay yung wala nang mga batang malnourished. No, yung mga bata ay masisigla at malulusog na. Ito ay in preparation din sa kanilang mga pag-aaral. So kapag ang mga pamilya ay kaya ng tulungan ang kanilang mga anak na makapag-aral lahat, sana wala nang lagi tayong naka-base on 0 and 100% accomplishment. From 0 to 100 accomplishment. So ibig sabihin, pag nag-target tayo na wala ng malnutrition, doon lang sa ating mga aktibong pamilya, yung sinabi ni Boyet kanina, 43,000, sana doon sa 43,000 na yun, walang malnourished children. Kasi meron naman tayong programa sa malnutrition. So, ano yung rason para magkaroon pa ng batang kahit isa dyan ay malnourished? Marami tayong pamamaraan, marami tayong programa na maaalis yung malnutrition. Walang bata na nasa edad na dapat ay nag-aaral na hindi nag-aaral. Kasi meron tayong mga eskwelahan, meron tayong mga pagkakataon na pwede silang mag-aral ng libre. Ang ating mga elementary, ang ating mga high school, libre lahat yan. So kung kolehiyo ang problema, nagpe-present tayo ng option. Paano ka makakapag-aral na gagawa natin pareho ng pamamaraan, di ba? So napakarami talagang mga pamamaraan na lahat na pwede nating i-zero in yan lahat. So, by the end of 5 years, ay 100% yung ating accomplishment. So, isa lang yun yung mga livelihood na tutulong sa kanila, pero ang nais natin, wala nang bata na hindi nag-aaral, walang bata na malnourished, walang magulang na magsasabi na hindi niya kayang buhayin ang kanyang mga anak. Kasi maraming pamamaraan na pwede siyang maghanap buhay. Kaya nga binibigyan natin sila ng kakayahan na
makapaghanap buhay at nagbibigay tayo ng mga libreng skills training na po pwede silang magsimula doon. At bukod sa skills training, meron din yung pang-kooperatiba, meron yung pang-financing, ano? Na ito yung mga bahagi rin po ng Caritas Manila na hindi ho siguro na nalalaman ng ating mga taga-subaybay. Pero i-reserve po natin yan sa mga susunod pang pagkakataon, ano? So ngayon, dito nga, dun sa 3 to 5 years, kailan ba ni-launch ito? Meron na bang actually umabot na dun sa 3-year period? O wala pa tayong 3 years? Kakasimula pa lang natin. 2012, inisip na natin ito na talagang tutukan. So, ngayon, meron tayong mga technical problems na i-encounter. Baka marami ang nanunood, nakikinig, at makakatulong din. Nagre-recruit tayo na mas maraming volunteer. Yan. Kasi yung 43 families na yon, 1,000 families. 43,000 families, lang ng konti. kailangan tutukan para masagot namin yung mga tinatanong na ano yung batayan, paano masasabi na tayo ay nagtagumpay. Kasi kailangan mong i-monitor, kailangan mong bantayan, kailangan mo i-document, kailangan mong i-research ito, at may mga datos ka talaga na hawak. No, at saka yung relationship, kailangan mong i-build doon sa family. Hindi po pwedeng isang orientation, tapos next year na tayo magkita. Hindi, kailangan talaga constant yung relationship ng bawat volunteer doon sa family. Ngayon, ang ratio natin na iniisip at nire-recommend ay 1 volunteer per 12 families. Para mabantayan. Parang nagiging cluster ba yung family? So, para ma-document din. Cluster servant. Yung mga servant leaders ang tawag natin dyan. Binibisita sila, itinatala, inire-record ang lahat ng pagbabago, progress, inire-report lahat ng data. Yun yung kailangan namin ngayon para masabi namin eksakto. Metikuloso, ano? Ibig sabihin, medyo detalyado, pero kailangan din natin yan kasi gusto natin scientific din yung approach para pwedeng ma-duplicate sa iba pang lugar at kung may mga mali na pwedeng baguhin, ay improve ka agad. Oo, tama. Pero yung volunteer, saan siya lalapit? Dapat ba taga doon din siya sa lugar na yon? Kasi di ba meron din tayong tinatawag na kung hindi ka taga rito, hindi ka masyadong maaring hindi tanggapin, ano? Doon sa isang lugar. At syempre, kung pangangalaga sa parokya ang kailangan, dapat ang volunteer taga roon. Kasi kilala niya. So, mag-a-apply siya, doon din naman siya sa SSDM ng parokya siya pupunta hindi sa Caritas. Ang gagawin lang naman ng parokya o yung PSSDM, yung coordinator ng bawat parokya, inire-report kung may bagong volunteer. Minsan may mga pagkakataon na sinisingit namin sa Alay Kapwa yung volunteer recruitment. Kumbaga, binibigyan namin ng pagkakataon kung sino yung gustong mag-volunteer sa bawat parokya. So, minsan naglo-launch kami ng ganong campaign, naghahanap kami ng mga volunteers. So, doon sa mga parokya mismo sila lalapit. Hindi sa Caritas. Pero may programa tayo. May ang programa naman kasi ng Caritas, lahat yan pare-pareha sa bawat simbahan. Para so, well-coordinated, hindi pwedeng iba yung ginagawa ng parokya ni Saint Benedict, ganyan, sa ganitong parokya, no? Kailangan sana parokya ni Edgar, pero wala yata parokya si Edgar na simbahan. Kailangan standard. Dapat standard. Hindi pwedeng kanya-kanya. Tapos may sabay-sabay din bang pa-seminar para sa mga volunteers? Simultaneous. Meron tayong tinatawag sa Caritas na volunteer empowerment program din. Ayun. Kasi ito yung support para ma-implement mo yung family empowerment program. And importantly rin, hindi pwedeng yung nagbibigay ng yung tumutulong, kulang din sa formation. Kasi nga, sabi nga natin, you cannot give what you do not have, diba? So, kung kulang din siya sa values formation o mga values, mahirap din ugnayan. Dapat sila muna ang matuto. Dapat mauna din sila. Meron tayong tinatawag na volunteer empowerment program. So, kung may training yung mga pamilya, mas matindi ang training ng volunteer. Hindi yan ina-assign sa isang programa na gusto niyang mag-volunteer doon nang hindi siya dumaan sa formation. At gaano katagal naman yung kanyang training? Matagal-tagal din yan. Actually, kung formation pag-uusapan, monthly. Mas matindi ang sa volunteer.
Paano yun? Actually, minsan may mga formation na ang Caritas mismo ang nag-initiate. May mga pagkakataon din kung mayroong formation sa lay force, pinapasama namin doon. Para kung baka meron din silang matututunan doon bukod pa doon sa formation na binibigay ng Caritas. Oo, siguro paalala natin, every third Saturday po, Yan, diba? kasama kami dyan. buwan, ay meron pong lay formation sa Oo, lay yan. force. Kasama ang mga volunteers. Sa San Carlos. Oo, San Carlos. May required parang 3-year cycle formation program ang lahat ng servant leaders. Hindi sila, at saka may appointment yan. So, ang mga volunteers natin, hindi walk-in. Walk-in tapos walk away. Oo. Medyo Hindi. napagod lang na konti. Dyan na kayo. Hindi. Wala. Meron commitment. time yan. Oo. Kailangan nila mag-signify. At saka may mga ID sila. May profile tayo ng ating mga volunteers. So, yung placement, kung saan yung skills nila, gaanong oras lang ang kaya nilang ibigay, lahat yan ay naka-program. Yung meron din silang skill leveling, ano? Kung talagang magaling sila, sanay na sanay Doon sila sila sa mas mahirap. ilalagay. Oo. Si Boyet sa natin nilalagay. Ayan. Kaya Actually, assistant program officer na siya eh. Marami na siyang Actually, ako nanggaling ako sa karanasan. parokya. Naging coordinator ako ng simbahan namin. Anong parokya niyo? Don Bosco, Makati. Don Bosco. Uy, marami namang mga bata doon, mga street children doon sa tuloy sa Don Bosco. Sa Pugad. Oo. So ngayon, yung mga volunteers, taga-ron din. Taga-ron talaga. Tapos doon mo rin sila dineploy. Doon din, hindi naman sila, mahirap kasi yung pumunta sila sa ibang parokya, hindi sila kilala. At Hindi malayo nila, na rin, saka yung kung pupuntahan nila, hindi nila alam yung address. Medyo komplikado yun para sa kanila. Kaya dapat talaga taga-parokya. At saka baka dumating parang, sino ba itong sisiga-siga na to, diba? Ayaw natin nung ganon. Gusto mo yung familiar yung mukha niya, yung sanay ka, nakikita-kita mo na siya, nginingiti-ngitian ka na. Ganon. Ganyan din kasi ugali nating mga Pilipino. Ano? Well, anyway, nako talaga, marami kaming natutunan sa inyo. Ang ganda pala nitong family empowerment. So ngayon, paano pa natin pwedeng hikayatin ngayon ang ating mga tagapanood? Marami tayong mga programa, kaya integrated, no? May pwedeng sa kalusugan, health, may health programs tayo, meron tayong sa education, sa livelihood, na nagre-request tayo ng support ng ating mga benefactors, sponsors. Pwede din yung iniisip namin yung adopt a family. So kung ikaw ay nakakarangyang pamilya at marami na merong pagkakataon na makatulong, pwedeng kausapin ang Caritas Manila kung paano siya makaka-adapt naman ng isang pamilya, mahirap, na tutulungan. So, eventually, gagawin namin yon kasi sabi sa Metro Manila ay kalahati ng populasyon daw ay mahirap at kalahati naman ay nakakaangat. So, baka po pwede na yung one-on-one na matching ng ating mga family at gagamitin natin lahat ng ating teknolohiya, yung sinasabi ko ngang mga indicators of success, doon papasok yung Caritas para ma-link natin yung mga well-off family doon sa mga mahihirap na pamilya at Caritas yung magiging gabay, tulay. Nako, pag-uusapan natin yan one of these days, ha? So, mga kapanalig, nako, antabayanan niyo po yan. Pero for now, papasalamat muna tayo kina Boyet Orofil. Para palang gintong Pilipino. Tunay ka na isa pong volunteer na pero tingnan nyo talaga assistant na po siya. Nakakabata ang mag-volunteer. Program office, ha? Nakakabata ang mag-volunteer. Nakakabata. Napansin ko nga. At of course, nag-return of the comeback po si Helen Oreta. Pero makakasama ka namin ulit, ha, sa iba pang programa. Sa iba pang mga programa po dito sa Love at Work. And muli, ako po inyong lingkod, Angelique Lazo. Nagpapasalamat po na nakapiling namin kayo nitong nakalipas na oras. At nawa, ay makatulong tayo sa kahit anumang paraan po sa mga naikukwento natin dito sa Love at Work. And muli, ito po yung mga katagang iiwan namin sa inyo sa pagkamulat, may pagninilay, pagkilos at pagsasabuhay. Yan po ang Love at Work. Pagbabago, sigaw ng